Hello mga paps, magandang hapon sa inyong lahat. Lalong-lalo na yung mga kaibigan ko diyan sa sa Pilipinas, no. Yung mga taga-Nisin, yung mga kaibigan kong driver diyan, si Edward, si Ogie, si Rapi, at sino ba bang driver diyan na nakasama ko? Si Marlon. Magandang hapon sa inyo dyan, at saka yung sa mga kaibigan kong iba dyan, si Alvin Galarosa pala, magandang hapon sa iyo, bye. At saka si Jojo Espanyol, at saka si Hubito Oriarte, subscriber ko yan sa YouTube ko na bago. Magandang hapon sa inyo dyan, pre. At saka sa lahat ng mga kaibigan ko dyan na makakapanood nitong video na to. Ito update lang to kasi nung nag-take kasi ako ng exam sa reading test ko para sa transport department, hindi ko na kasi na-upload yung video ko na update sana, kasi sayang nabura yung video ko, yung nag-proceed ako nung reading test. Pero kasi napakahirap po yung exam nila rito, kasi ang hirap kasi ang answer kasi niya puro siya tama, pero pinakapiliin mo lang kasi yung mga pinaka the best na answer. Tama siya lahat pero pinaka the best na answer ang yun mo. Tsaka napakahirap kasi pag pumunta ka dito sa bansang ito, katulad sa akin, hindi naman ako marunong magsalita nung salita nila. Tapos nung nandun ako sa transport department, ang hirap kasi wala akong mapagtanungan, kasi nagtatanong ako sa mga gwardiya, ini-incheck ako. Gusto ko na nga sanang bisayain kaso ang hirap, hindi niya maintindihan kung ibig sabihin ko. Kaya ang ginawa ko kasi naka-appointment na kasi ako doon, naghanap ako nung kaparehas nung papel ko, na malay mo may bit-bit din, ganon. May nakita akong isa na Chinese din, may bit-bit na tulad nung papel ko. Kaya sinundan ko na lang siya. Yun na lang ang ginawa ko, sinundan ko na lang siya kasi wala nagtatanong ako sa mga gwardiya at saka sa wala, hindi ako maintindihan ini-incheck ako hindi ko maintindihan. Kaya yun, nung sinundan ko, naman siya, naging okay din naman. Nung sinundan ko, pareho din naman kami pala ng oras ng namin, yung exam. Di tama na nakasunod ako sa kanya. Tapos yun, nung nag-exam na kami, ang hirap kasi ang hirap kasi siyempre buti na lang medyo nag-aaral-aral din kasi ako ng rito yung sa handbook nila nung sa transport department. Nagbabasa-basa din naman ako dito, kahit paano meron na akong ideya. Pero kinakabahan pa rin ako kasi siyempre first time ko nga, tinitingnan ko yung mga answer niya, halos pare-parehas. Ang kagandahan lang kasi sa akin, may experience na talaga ako sa pagdadrive at saka sa mga traffic sign, may alam na rin kasi ako. Kaya medyo advantage din sa akin. Kaya nung pinasa ko na yung papel ko, tapos kinuha yung temporary license ko, kasi sabi sa akin nung staff doon na sige, bumalik ka sa akin pagka pumasa ka sa exam, bumalik ka sa akin, kuhanin mo rin yung temporary license mo.
Kasi once pag hindi ka kasi pumasa, automatic yun, yung temporary license mo, ikakat nila agad yun. Kaya ang mangyayari doon, ano, yung magiging learner ka kaagad, hindi ka na, wala ka nang, hindi ka na pwedeng makapag-drive temporary. Kasi pupunitin nila kaagad yung temporary license mo. Kaya yon, medyo kinakabahan ako kasi may ang oras niya ang limit niya 20 minutes lang. Kaya ang exam naman niya 1 to 20 lang, pero ang hirap kasi complicated nga yung ang answer niya at saka yung question niya. Marami siyang mga yung sa question na hindi ko na, parang hindi ko nababasa doon sa handbook na pinag-aaralan ko. Ang ginawa ko na lang yung analyze na lang talaga, pakiramdaman na lang, kasi based on experience na lang ginawa ko sa pagdadrive ko na nadaanan ko. Yun na lang ang ko, iniisip ko, kasi wala, hindi, parang blanco yung utak ko dun sa mga question nila, kasi napakahaba ng question. Tapos pag tiningnan mo yung answer niya, kasi multiple choice siya ang problema nga ay pare-pareho yung answer, lahat naman tama, pero yun nga, pipiliin mo yung pinaka the best. So sa awa naman ng Panginoon ay medyo biniyayaan naman. Nung natapos ko yung exam ko, nagsabi yung, tinawag na ako nung nandun sa staff nila, sige, okay, tapos ka na ba, punta ka dito sa sa table na yon, kuhanin mo na yung result ng mo doon, yung exam. Di kinakabahan ako, kasi siyempre pagpunta ko, ang mahirap, ang iniisa-isa abot sa akin, unang inabot sa akin yung temporary license ko, tapos inabot sa akin yung papel na isa, tapos yung sunod yung resulta nung exam. Sabi sa akin, okay, you are pass. Sa sobrang tuwa ako, sabi ko, oh, wow, salamat naman, pumasa ako. Tapos sunod, binigyan naman ako ng papel ng schedule naman dun sa driving test, kung sa actual na, kung kailan yung schedule. Ang problema, nung tininan ko yung papel kung kailan yung schedule, 5 buwan pa. Kaya sabi ko, patay. Anong buwan pa ngayon? 5 buwan, di sa March pa yung schedule, 5 buwan pa yung ko, driving actual ko, para makakuha ko ng fully license na. Sabi ko, patay, tagal naman. Di nung nalaman ng amo ko, sabi ng amo ko, congratulations daw, kasi nakapasa ako sa exam, kasi napakarami daw talagang bumabagsak dito sa exam, kasi lalong lalo na yung mga galing mga nagsa-Saudi, mga galing ng mga ibang bansa na pumunta rito, bumabagsak sila, kahit mga galing ibang bansa din sila, kasi yun nga, kung titingnan mo talaga yung niya, mahirap siya. Buti nga talagang biniyayaan ako, tumama yung mga answer ko. Kaya malaking pasalamat ko rin sa Panginoon. Tsaka yung yung nangyari na na pumasa ako, uwi ako sa sa bahay ko, in-inform ko sila ni sir. Yun nga, sabi niya, bakit ang tagal naman ng schedule ng actual driving mo, na sobrang tagal. Sabi ko, sir, I don't know sir, kasi sabi niya, very stupid transport department, why so very, basta matagal daw talaga. Anong gagawin ko, yun nga yung schedule sa akin. Hindi, ang ginawa sa akin, dito lang muna ako sa yate niya, linis-linis, magpipintura kung may pipinturahan na konti, kung may konting aayusin, may pinapaayos, inaayos ko naman yung mga doorknob niya doon sa bahay niya, lahat ng mga lock, mga cabinet, mga cabinet, pinapaayos sa akin. Natapos ko na. Ang problema ngayon, ang iniisip ko, anong gagawin ko iba, paano na to, ilang buwan pa.
Kaya nagsabi ako dun sa kakwentuhan ko yung katulong nila. Nagsabi ako dun sa katulong, bakit ako nahihiya na ako doon kinashare kasi biro mo 5 buwan pa ako hindi pwede mag-drive. Ay bakit ayaw na lang nilang maghanap ng ibang driver? Ay willing naman ako umuwi ng Pilipinas kasi ang hirap nun, 5 months ako hindi ako pwede mag-drive. Kahit may temporary license na ako binigay ng transfer department, ayaw pa rin nila akong pag-drive-in. Paano ko maumpisahan yung training ko sa sa driving ko kung hindi ako pagdadrive-in? Aantayin pa nila yung 5 months na makakuha ko ng fully license. Hindi ko na mantay yun. Wala namang problema sa akin, pauwi na ako gusto kong umuwi ng Pilipinas. Naiinip ako sa gano'n na binaliwala ko lang yun. Yung pala, yung kasambahay, sinabi siguro nung hapunan doon sa amo ko na ganun nga yung bala ko. Sinabi ko doon sa doon sa katulong. Ayun, sinimbong ako. Kinahapunan mga alas 6 tumawag sa akin yung amo ko. Akala ko anong pakay niya kasi sabi sa akin, Jason, I will pick up you in your apartment this evening, maybe 6 o'clock. So you can drive me going to my home. Yun ang pagkasabi sa akin. Sabi ko, okay sir, it's okay, no problem. So nung dumating na siya mga alas 6, sinundo na ako. Nagsabi siya sa akin, tinawagan ko kasi yung agency ninyo kung pwede ka na ba mag-drive kasi may may temporary license ka. Sabi naman ng agency ninyo, pwede ka naman mag-drive, hatid sundo ng mga bata at saka yung sa akin kasi may temporary license ka naman. Ay sabi ko, okay sir, no problem, it's okay. Siguro sila, nag-iisip sila na parang natatakot sila kasi first time ko nga dito sa Hong Kong. Ay hindi naman pwede yun kasi kung ang usapan namin kasi nung in-interview ako dun sa Pilipinas, driver naman ang apply ko talaga at saka siya na rin nagsabi na wag akong mag-alala kasi driver naman ako dito, hindi naman ako katulong. Kaya nung sabi niya na sige pag-drive ako diyan, tuwa ko kasi at least tumatakbo na yung training ko. Kasi nakakainip, anong gagawin mo? Paikot-ikot ka lang doon sa bahay nila, linis ng sasakyan. Ang hirap. Kaya yun, ngayon medyo nag-uumpisa na tayo mag-drive, nakaka-1 linggo na. Medyo may alam-alam na rin na konti dito sa mga lugar sa Hong Kong, sa Central. Nakakarating na ng Kowloon. Tapos sa Wan Chai, Causeway Bay, North Point, medyo marami-rami na rin narating ko. Kaya medyo pasalamat din ako sa Panginoon na kahit paano ginagabayan ako. Kaya yun, ingat-ingat na lang, lalong-lalo na sa inyo dyan sa Pilipinas. Mag-ingat kayo kasi napakarami pa ng kaso ng COVID dyan. Yung laging binabalita nila. Lalong-lalo na sa pamilya ko dyan, sa pamilya ko sa Pilipinas, sa Mindanao. Ingat kayo dyan sa mga Aquino family at saka yung sa Perpetua family pala, kina Manigogoy, saka kay Jason, saka kay King, kay Ujing, sa lahat ng mga pinsan ko dyan, kay Popong, kay Maniudong pala, Mani Toto. Ingat kayo dyan, saka yung sa mga kasamahan ko pa dyan ulit, sa mga kasamahan ko dyan, lalo sa Nissin, yung sa opisina, sa admin department, kina Ma'am Tess, kay Ma'am Sheila, kay James, saka kay Jacob. Magandang hapon sa inyo dyan, ingat kayo palagi. Saka sa PPIC department, kay Ma'am Jen, kay Sir Don pala, kay Sir Fernan. Tsaka yung sa press department din, kay paring Puroy, paring Christian, kay paring Sherwin, sa lahat ng mga naging kaibigan ko dyan na nakasama ko ng matagal sa Nissin, yung mga gwardiya dyan, kay Adya, kay Inday Lumida,
kay Iboy. Kumusta kayo dyan? Tsaka sa Tulanday pala, kay Shider, tsaka kay parang Junjun Quino. Pre, ingat pre, ride safe. Tsaka sa TRC, ano, sa mga kagrupo ko dyan, kay parang JM, kay parang Nok, musta kayo dyan pre? Saka sa lahat ng mga ano, mga nakikilala ko dyan, makakapanood sa itong video to, ingat kayo palagi. Pasensya na, medyo ano, ang tagal kong hindi nakapag ano ng video kasi pag-upload ng video sa YouTube kasi medyo busy din kasi. Saka ang hirap kasi yung ano, ngayon na nakapag-umpisa na akong mag-drive, mahirap humanap kasi ng time saka makagawa ng video kasi siyempre unahin talaga natin kasi yung trabaho natin saka sa gabi naman nakakauwi ako mag-alas 7 na, medyo pagod na rin kasi sa trabaho. Saka sa ano ko pala, pag napanood pala ng misis ko, si Cherry pala, sa asawa ko, ingat ka palagi dyan. Tsaka ano, tiis-tiis muna tayo. Tsaka yung sa family pala niya, Pagulayan family sa Simano Norte, ano, kay Tatay Kikoy, advance happy belated happy birthday pala sa biyanan ko. Saka diyan sa biyanan ko na si nanay, saka yung mga kapatid, si Edi, saka si Joban, saka si Rahel nung nasa Saudi. Ingat-ingat dyan tol. Saka yung sa kapatid ko na nasa Mindanao, baka mapanood niya yung ano, si Bugoy pala. Ingat ka na lang dyan. Saka bawas-bawasan yung pag-iinom kasi parang nagiging santo na kasi yung alak sa'yo. Pero ano lang, kaya pa yan. Ano lang, ingatan mo lang sarili mo. Saka huwag mong pabayaan si nanay kasi si mama ko nang hirap, kayo lang kasi magkasama sa bahay. Mapapanood mo to, ito medyo anong hirap, namimiss ko na kayo kasi ang layo ko na palayo ako ng palayo, pero wala para kasi ito sa pamilya para din sa inyo to makakatulong man lang ako sa inyo. Okay, so sa ano din yung sa kay Ma'am Mel pala, magandang hapon din yung sa accounting department sa Nasil. So dito na lang siguro tatapusin ko na lang yung vlog ko. Bye bye. Kita-kita na lang tayo ulit mga paps sa susunod kong vlog.